Hallelujah! Pumalakpak ang lahat ng anak ni Yahweh El Shaddai! Sumigaw! Hallelujah! Hallelujah! Itaas mo natin ating dalawang kamay, mataas na mataas sa Diyos, at ipalakpak ng malakas sa malakas sa Panginoon, Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Sabihin mo sa iyong kapatid, sa iyong katabi, kapatid, Happy 37th anniversary. Lahat po ba tayo naka-attend nung sa Sunday? Amen. Talagang alam ko po na tayong lahat ay nakasalo ng biyaya galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Amen. Sa araw na ito, muli tayong sasamba sa ating Diyos na buhay. At bago tayo sumamba sa Panginoon, ating i-welcome ang banal na Espiritu sa lugar na ito, higit sa lahat sa ating mga puso. Amen po? Amen. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Ipikit ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng ating Diyos na mabuti. Hallelujah. As we gather, may your Spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, oh God, as we gather, may your Spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos. Buhay namin. Ang mga bisan bawitin natin kung sa ngalan mo, O Diyos, kami magsama-sama. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. Sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, O Diyos. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pumalakpak ang lahat ng pinagpala ang kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, tayo ay babawi ng pagsamba sa Diyos. Amen. Amen. Tayo sasayaw ng todo-todo. Amen po. Amen. Sabi po ng Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat sa panukat na inyong gamitin ay ganoon kayo susukatin. Amen? Amen. Tayo magbibigay ng todo bigay na papuri sa Diyos. Amen. Todo bigay ding pagpapala ang ating matatanggap. Amen po. Amen. Hallelujah. Tayo umawit sa Diyos. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Sumayaw ang lahat na nagmamahal sa Diyos na mabuti, Yahweh El Shaddai. Halina. Amen. At magpuri tayo. Isigaw mo ang pangalan niya. Yahweh. Amen. El Shaddai. Sambahin. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay.
Diyos na mabuti. Amen po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napagod ba kayo? Ay, hindi na. Medyo. Hallelujah. Basta't ang ating pagpupuri para sa Diyos, walang kapaguran. Amen. Amen. Higit sa lahat, magkakaroon tayo ng lakas na espiritual. Amen po. Amen. Patuloy tayong umawit sa Diyos na mabuti. Taas po natin ang ating mga kamay. At patuloy po nating damihin ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Napakalaking biyaya na po sa amin. Kami po'y nagising kaninang umaga muli, O Diyos. At alam namin na nakalaan ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin, Diyos. Sa kabila kami nakakaranas sa mga pagsubok, alam namin na nandiyan ang lakas buhat sa iyo upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito, Panginoon. Sabi nga po ng awit 63 verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Panginoon, dalangin namin na nawa habang kami ay nabubuhay, maialay po namin ang aming buhay bilang papuri sa iyo, aming Diyos. At mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Hallelujah. Tayo umawit ng papuri at pagsamba sa Diyos na mabuti. Hallelujah. Sambahin kita, luluwalhatiin ka, sama-sama. Habang nabubuhay, habang may buhay, pupurihin ka, Panginoong Jesus. Habang may hininga, ang buhay ko tuwi na, sasambahin kita, luluwalhatiin ka, itataas kita, sa buhay ko tuwi na, Panginoon, pupurihin ka. Itataas kita, sa buhay ko tuwi na, Panginoon, pupurihin ka. Gawin mo nating panalangin ang awit na ito sa Diyos. Habang nabuhay, habang may buhay, pupurihin ka, Panginoong Jesus. Habang may hininga, ang buhay ko tuwi na, sasambahin kita, luluwalhatiin ka. Sama-sama natin itaas ang ating papuri sa Diyos. Itataas kita, sa buhay ko tuwi na, Panginoon, pupurihin ka. Itataas kita, sa buhay ko tuwi na, Panginoon, pupurihin ka. Itataas kita, itataas kita. Amen, O God.
highest glory. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan, niluluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan, at ang pangalan ng buktong mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa iyo, Panginoong Hesus, ang lahat ng papuri, ngayon at magpakailan paman. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na kalumupo sa amin, sa biyaya ng paglilingkod na ipinagkatiwala mo po sa amin. Kami dumadalangin, Panginoong Hesus, na marapatin mo, O Diyos, na ang bawat isa po sa amin ay pagpalain upang, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin ay magiging karapat-dapat na tanggapin ka sa iyong pagparito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon. Mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Patuloy, dakilang Diyos, na ang iyong pagkilo sa dako po nito ay iparanas mo po sa iyong mga lingkod. Iunat mo yung mapagpalang kamay upang, Ama, ang bawat isang naririto ngayon ay inyong pagpalain. Anuman ang kanilang kahilingan, dakilang Diyos, ipagkaloob mo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, ligtas na iwasan mo, tayo ay tutulungan na. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man ang ginawa, Purihin natin ang Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas,
Kabanata 3, simula mga talata 7 hanggang sa mga susunod na talata. Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Gayon din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabautismo at itinanong nila sa kanya, Guro, ano pong dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang na di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah. Sinong sabik sa pagdating ng Panginoon? Sabik ho ba kayo? Amen. Sige, lahat ng sabik pwede nang maupo. Isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo nagsasama-sama sa dakong ito upang patuloy na ang salita po ng Diyos ay bigyan ng daan sa puso ng bawat isa po sa atin nang ang tunay na paghahanda para sa kanyang pagdating ay maihanda po natin. Amen. Upang magiging karapat dapat tayo na siya'y tanggapin sa buhay po natin. At sa lahat po na kung saan ay naririto noong nakaraang linggo po sa lahat ng sumuporta sa gawain ng ating dakilang El Shaddai sa ating pagdiriwang ng kanyang anibersaryo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Ang Diyos po ang patuloy po na kung saan magbalik po ng mga gantimpala sa lahat ng inyong sakripisyo. Amen. Amen. Sa lahat ng inyong pagmamalasakit para sa ikakatagumpay ng gawain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi po dyan, sa ating Ebanghelyo, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Pananabik, mga kapatid, ang sabi po dyan, yung mga tao nung sandali na yan ay sabik sa pagdating po ng Mesiyas. Kapag ikaw ay sabik sa kanyang pagdating, isa lang ibig po o maari po mga kapatid, nangangahulugan po yan na kung saan ay lang ang puso't isipan mo ay nakatuon sa kanya lamang. Amen. Amen? Ang puso't isipan mo ay nakatuon sa kanya lamang. Ngayon po, sabik sa pagdating. Kasi minsan may mga dumarating na ikaw ay sabik, sila hindi naman.
Di po ba? Bakit po? Kasi depende po yan eh. Sino ba yung darating? Di ba? Sino siya para sa'yo? Eh kung wala lang siya para sa'yo, ba't mo naman pananabikan po iyon? Di po ba? Subalit ang sabi po ni Juan Bautista, ang darating ay higit na makapangyarihan. Amen. Higit na makapangyarihan na kahit po ay magkalag, hindi siya karapat-dapat, kahit magkalag ng tali ng sandalyas po nito. Amen? Higit na makapangyarihan. Ngayon, kung yung darating na to na iyong hinihintay ay mahalaga para sa iyo. Amen. Amen. Kung siya'y mahalaga para po sa iyo mga kapatid, malamang sa malamang pananabikan mo ang kanyang pagdating. Amen. Ang taong may pananabik na naghihintay sa kanyang hinihintay ay tao na kung saan habang naghihintay, ang puso niya'y napupuno ng kagalakan. Amen? Hindi pa man dumarating, nagagalak na. Amen. Amen? Habang naghihintay, naririyan na po yung pananabik o kagalakan sa kanyang puso. Kaya kapag tayo po may pananabik na siya'y hinihintay, mga kapatid, mapaghahandaan natin yung kanyang pagdating. Amen. Mapaghahandaan po natin iyan, yung kanyang pagdating, kapag tayo may pananabik na naghihintay. Pero kung wala kang pananabik sa kanyang pagdating, malamang sa malamang, hindi mo ito paghahandaan. Di po ba? Kaya bilang paghahanda, inaayos natin ang lahat para sa kanyang pagparito. Inaayos natin ang lahat para po sa kanyang pagdating. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa kanyang pagdating, ano ang dapat nating ayusin? Ano ang dapat nating ihanda para sa kanyang pagdating? Siguro ang isang dapat nating ihanda, yung kanyang tutuluyan. Kasi kung hindi ka maghahanda ng kanyang tutuluyan, nangangahulugan, hindi mo siya handang tanggapin. Pero kapag inihahanda mo yung kanyang tutuluyan, nangangahulugan lamang iyan na kung saan pagdating niya, handa ka na siya ay tanggapin. Amen. Amen. Kaya kinakailangan ihanda natin yung kanyang tutuluyan. Paano natin ihahanda yan, mga kapatid? Kinakailangan yung tahanan na kanyang tutuluyan, mga kapatid, para na kung saan ay na siya ay matanggap natin sa buhay po natin, kinakailangan yung tutuluyan niya ay maayos. Amen. Amen. Maayos. Kapag ikaw ay may hinihintay na panauhin na darating, ano ang una nating inihahanda? Yung bahay na kanyang tutuluyan. Amen? Amen. At anong ginagawa natin sa bahay na iyan? Nililinis natin iyan. Yung mga luma, pinapalitan ng bago. Amen. Amen. Ayan. Naranasan niya ni Sir Pat nung nakaraan. Ayan. Napagod sa aayos yan doon sa plat. Hindi niya kaya buhati, nabubuhat niya. Bilang paghahanda, tawag po nito mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, inaayos natin yung tahanan na kanyang tutuluyan. Di po ba? Linilinis natin iyan. Inaalis natin yung lahat ng dumi naruroon sa loob ng tahanan pong iyon. Kaya yung mga luma nga, pinapalitan natin ng bago. Amen? Amen. Inaalis po natin yung luma nang sa ganon, pagdating nung ating hinihintay, yung bahay na kanyang tutuluyan ay isang tahanan o bahay na kalugod-lugod. Amen? Amen. Karapat dapat para sa kanya. Amen? Karapat dapat para po siya ay patuloyin sa tahanan na yan. Pero halimbawa, mga kapatid, sa Panginoon, kung yung tahanan na yan, nilinis mo, tapos yung dumi po ay inilagay mo lang doon sa isang tabi. Inimbak mo lang doon sa isang tabi yung dumi na kung saan naipon mo sa loob ng tahanan pong iyan. Sa tingin nyo po, nakapaglinis ka na ng tahanang iyon? Ha? Hindi. Masasabi mo lang malinis na yung bahay na iyan,
yung tahanan pong iyan kapag yung lahat ng dumi ay nailabas mo. Amen. Naalis mo sa loob ng bahay pong iyan. Kaya kinakailangan magiging malinis yung kanyang tahanan na tutuluyan. Amen. Di ba? Kapag sabi ka sa kanyang pagdating, lagi mong iniisip kung ano yung mga nararapat na paghahanda na dapat mong gawin sa kanyang pagdating. Amen? Lagi mong tinitingnan, ano pa ba yung kulang? Di po ba? Maayos na ba dito? Tinitingnan mo iyan. Nang sa ganon, mga kapatid, ay magiging kalugod-lugod sa kanya yung tahanan na kanyang pupuntahan. Amen. Kasi kapag hindi natin inalis yan, hindi yan malinis. Naririyan lang yun dumi. Di ba? Naririyan lang. Minsan, mayroon nga akong pinuntahan na lugar, sa lumang buhay ko pa yun wala pa ako sa gawain. Inimbitahan po kami doon, may binyagan, ganon. Ngayon, pagdating po namin doon, nakikita ko po yung tinatawag mga niluluto nila. Habang tinitingnan ko yung mga linuluto, sabi ko ba, masarap to, masarap na pulutan. sa lumang buhay, na kung saan nakikita ko yung mga linuluto, masarap. Ang problema lang, kapatid, yung lugar po sa paligid po ay maamoy kasi imbaka ng basura. Maamoy yung paligid. Ngayon po, sandali na yan, ang sabi ko po doon sa aking kaibigan, hindi ako tatagal, may pupuntahan ako, may lakad pa ako. Hindi sa ayaw ko sa mga inihahanda nila. Ang sasarap ng inihahanda po nila nung sandali po na yan, pero mga kapatid, ang sabi ko po, may lakad ako, hindi ako tatagal. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko nagugustuhan ang lugar. Amen. Hindi ko nagugustuhan yung lugar ng oras na yan. Pero hindi kulang yung kanilang paghahanda. Makikita natin, masarap yung paghahanda, pero yung paligid, hindi ko nagugustuhan. Kaya hindi po ako tumagal. Sa atin po, kung hindi rin natin lilinisin yung kanyang tutuluyan, pwede siyang tumuloy. Pero baka hindi tumagal. Amen. Di po ba? Sayang pag hindi siya tumagal. Sayang yung pananabik mo. Baka sabihin mo, kararating mo lang aalis ka na. Amen? Na para po manatili po siyang makapiling po natin sa kanyang pagdating, kinakailangan ayusin mo yung tahanan na kanyang tutuluyan. Amen. Alin yung tahanang iyan? Ang puso po natin. Amen? Kung ano ang basurang mayroon dyan, kinakailangan ilabas mo yan. Meron ba? Naunawaan ko kung bakit kayo tahimik. Ibig sabihin yan, wala na. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus na kinakailangan alisin po natin yan kasi sayang. Amen? Sabik na sabikan na makasama siya, sabik na sabikang makita po siya, tapos hindi siya tatagal. Amen? Sasabihin na kung saan, mga kapatid, hindi ako tatagal. May iba pa akong pupuntahan. Sayang, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Maglilinis na rin lang tayo, maghahanda na rin lang tayo, edi ihanda na natin ang nararapat na paghahanda para sa kanyang tutuluyan. Amen. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Alisin natin yung dapat alisin diyan. Kasi habang hindi mo yan inaalis at sinasabi mong, diyan ka lang muna sa isang tabi, hindi po yan magiging malinis. Mangangamoy at mangangamoy iyan. Amen. Diba? Kaya kinakailangan, alisin po natin iyan para kung saan maging kalugod-lugod ang tahanan na kanyang tutuluyan. Purihin natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, ano po ang iyong ihahanda? Ano ang iyong ihahanda? Edi ang ihahanda mo, mismo yung iyong sarili. Paano mo siya haharapin? Amen. Paano ka haharap sa Kanya sa Kanyang pagdating?
kinakailangan handain sarili. Subukan nyo nga umuwi po kayo sa Pinas, tapos yung sasalubong sa'yo, hindi naligo. Ang sasalubong sa'yo, andungis. Di po ba? Matutuwa ba kayo? Hindi tayo matutuwa, di ba? Kinakailangan, mga kapatid, haharap tayo sa Kanya, ihaharap natin yung ang ating sarili po sa Kanya na kung saan dapat nasa ayos. Amen? Nasa ayos. Maalala niyo po si Adan? Nung dumarating ang Diyos sa halamanan, anong ginawa ni Eva at ni Adan? Nagtago. Bakit sila nagtago? Hindi sila makaharap sa Diyos. Dahil sa kasalanan, mayroon sila. Amen? Hindi sila makaharap sa Panginoon, sa Diyos, dahil sa kasalanan, mayroon sila. Nung si Pedro po, mga kapatid, nung makahuli ng maraming isda, pinagpala ng Diyos si Pedro, di po ba? Nakahuli ng maraming isda. Anong ginawa ni Pedro nung sandali na yan? Nagpatirapat, ang sabi niya, Panginoon, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Nung makita ni Pedro, yung kalalagayan niya bilang makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi siya makaharap eh. Amen. Hindi siya makaharap. Paano mo siya sasalubungin? Anong pagmumukha? Amen. Ang pwede natin iharap sa Kanya sa oras na yan. Na kinakailangan mismo yung ating sarili ay maayos natin. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya yan yun ang panawagan ni Juan Bautista nung siya nangangaral eh. Ang sabi ni Juan Bautista, ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo ay nagsisi. Amen? Ipakita nyo. Yan yung ipakita nyo sa pagdating niya. Yung buhay mayroon kayo na hindi alipin ng kasalanan. Amen. Amen. Buhay na hindi alipin ng kasalanan. Ang sabi ni Juan Bautista, ang iharap nyo sa Kanya, sa Kanyang pagdating. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo na naririto, mga kapatid, ay mahal ng Diyos. Amen. Mahal tayo ng Diyos. At ang bawat isa po sa atin, pinananabikan niyang mayakap. Pinananabikan niyang makasama. Amen. Amen. Nawa kung gaano siya kasabik sa kanyang pagparito na kahit ang layo ng langit na gawa niyang bumaba para dito, para na kung saan makasama po tayo, nawa mga kapatid sa ating Jesucristo, ganun po tayo rin kasabik na makasama siya. Amen? Na kung saan wala kang pag-aalinlangan na humarap sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang buhay at makapangyarihan ng Diyos. Ito ang nais niya sa bawat isa po sa atin. Kasi kung hindi tayo tawag nito, kung hindi po tayo malaya dyan sa kasalanan, kung iyan mga kapatid, yung ating pakikipagharap sa Kanya ay, sabi ka na binabasa ko kanina, sabing ganun, binabasa ko, sabi niya pag December po, marami namimili ng mga artificial na gamit, di ba? Mga gamit na walang buhay, plastic, di ba? Sabi niya, Christmas tree, sabi niya gano'n, galing sa mga bagay na kung saan. Pero ang sabi niya, nakakapagbigay din naman ng ganda ng mga dekorasyon po. Pero pagtapos ng December, ang sabi niya, ililigpit, lalagay sa kahon, pagdating ng December ulit, yun ulit ng pagmumukha ng Christmas tree na gagamitin mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, yun pa rin ang sabi niya. Ganon din tayo sa harapan ng Lord. Amen? Amen. Na kung saan mga kapatid, kapag hindi natin inalis iyan, umaharap tayo sa Kanya na nakikipagplastikan lang. Amen. Hindi talaga totoo ang ating pagtanggap sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na para baga tayong
pakiramdam natin para lang tayo na palamuti lang, na gusto lang natin maging palamuti lang sa kanyang harapan. Amen? At hindi po yan ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ka magiging palamuti sa kanyang harapan. Palakpakan niyo ang Panginoong Jesus. Hindi bali malobat po yung microphone. Huwag lang yung papuri niyo kay Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. Pangalawa o pangatlo po mga kapatid, anong ating inihahanda? Siyempre, dahil po sa kanyang pagdating, hindi lang po yung tutuluyan niya, hindi lang yung sarili mong inihahanda mo, pati yung ihahandog mo. Amen. Pati yung ihahandog po natin. Alang naman darating siyang wala kang ihahandog. Amen? Kaya iniisip mo sa pagdating niya, ano kayang magandang handog? Maalala ko po yung sabi ni Father Larry Paz noon, sumalangit nawa si Father, ang sabi niya, yung mga taga-Bataan, sino mga taga-Bataan dito? Meron ba? Ayan. Sabi niya, yung mga taga-Bataan, may pilgrimage po, pupunta doon sa kanila sa lugar ng Rizal, sa Morong, sa kanyang parokya. Binalita niya ngayon sa kanyang mga kasamahan. Nung ibalita po ni Father kanyang mga kasamahan, ang sabi po ng kanyang mga kasamahan, ano ba yung masasarap na pagkain sa Bataan para ihanda natin sa pagdating nila? Sabi ni Father, ba't yung pagkain sa Bataan ang ihahanda nyo? Sawa na sila doon. Yun ang pagkain nila, tapos yun din ang ihahanda nyo. Dapat ang ihahanda nyo kung ano mayroon tayo dito. Amen? Yun ang dapat nating ihanda para sa kanila, para sa kanilang pagdating. Na ibig ko ipakita po, sa pagdating niya, mayroon tayo talagang inilalaan na handog para sa Kanya. Amen. At ano yung handog na yan? May binabanggit dito sa Ebanghelyo po na ating binasa na mga bagay na walang halaga, walang kwenta. At ano yung sinabi po dito? Ito po yung mga kahoy na kung saan hindi mabuti ang bunga. Amen. May binabanggit ditong punong kahoy na hindi mabuti ang bunga. At dito sa isa bahagi sa baba, may binabanggit po dito na kung saan ay ipa. Amen. Na ang sabi ang mga trigo, dadalhin sa kamalig, pero yung ipa ay susunugin. Yung ipa ay susunugin. Nung marinig ito ng mga tao, nung sandali po na yan mga kapatid, nagtanong sila kay Juan, anong dapat naming gawin? Anong dapat naming gawin? Natila baga nung sandali niya sinasabi ng mga taong ito, ano ang dapat naming ibigay sa Kanya. Amen. Anong dapat naming gawin na kung saan ay maibigay namin sa Kanya ang nararapat, amen, para sa Kanyang pagdating. Nawa yung ating ginagawang paghahanda, ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Kristo, nawa mga kapatid ay huwag magiging tulad ng isang punong kahoy na hindi mabuti ang bunga. Nawa yung ating ihahandog nawa sa Kanya ay hindi magiging isang handog na kung saan ay mula sa isang puno na hindi mabuti ang bunga. Nawa yung ating ihahandog sa Kanya ay hindi ipa, kundi tunay na butil. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kaya nagtatanong sila anong dapat naming gawin. Itinuro po sa kanila ni Juan kung anong mga dapat po nilang gawin. Mga kapatid, kung nagtanim ka ng puno ng pag-ibig, ano kaya yung bunga? Pag-ibig, Hindi po ba? Ayan. Kaya kayong lahat, bunga ng pag-ibig. Amen. Di po ba? Wala naman siguro dito bunga ng sama ng loob.
Kasi ginawa kayo ng mga magulang natin na bunga ng kanilang pag-iibigan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na sinabi po ni Juan Bautista sa mga tao pong ito, ihandugan niyo siya ng handog na kung saan nagpapahayag ng pagmamahal mayroon kayo sa Kanya. Amen? Handog na nagpapahayag ng pagmamahal mayroon ka sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang sabi po dyan ni Juan Bautista, kung mayroon kang 2 baro at wala siya, bigay mo sa Kanya 1. Ganon din sa mga may pagkain. Kung mayroon kang pagkain at wala siya, bigay mo sa Kanya. Ibahagi mo sa Kanya. Isinasabit, pinaparating po dito mga kapatid, ipadama po natin ang pagmamahal sa ating Jesucristo sa pamamagitan mga kapatid ng paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa. Pagpapadama ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Na ang sabi diyan, maging bukas palad ka sa iyong kapwa bilang pagbubukas palad mo sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa sa sulat po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 13, talata po ay 16. Ang sabi po rito, ito pong isang mainam na handog na kung saan kinalulugdan po ng ating Diyos. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Amen? Yung pagtulong natin, pagbubukas palad natin sa mga taong nangangailangan, ang sabi po mga kapatid, ay handog pagmamahal sa Diyos. Handog na kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po, maging bukas palad kayo sa mga nangangailangan. Maging bukas palad. Ibig sabihin, dapat inaabot natin sila. Hindi sila ang umaabot sa atin. Tayo ang umaabot sa kanila. Diba? Naalala ko nga yung sharing ko doon sa group, sa Tuesday po, na kung saan alam nyo po, ang sharing ko po doon sa kanila ay ganito. Duty po ako nung galing ako sa Amorsolo. Habang sakay, umaga kasi magdamag ako naka-duty, pre-over and counseling. Simula ng alas 6 ng gabi hanggang umaga, alas 6 ng umaga. Nung pauwi na po ako sa amin, sumakay ako ng MRT. Habang sakay ako ng MRT po, ang laman ng isipan ko, sa ginagawa kong itong paglilingkod, kailan ko kaya makikita ang Diyos ng mukhaan? Yun ang habang umagang-umaga po. Nakikita ko yung sarili ko, kung anong ginagawa ko noon, at nung sandali na yan, kung saan ako naroroon ngayon, na kung saan, nasa paglilingkod. Yan sabi ko, sa sarili ko, kailan ko kaya makikita ang Diyos ng mukhaan sa ginagawa kong paglilingkod? Bumababa ako sa MRT, doon sa MRT po, sa Cubao, habang bumababa ako sa hagdanan, may nakita akong isang matanda, na kung saan po ay mga ilang baitang buhat sa baba, nakaupo yung matanda at namamalimos. Namamalimos yung matanda, may hawak na lata. Ako naman, pagtapat ko sa matanda, nilampasan ko lang. Pero yung batang kasalubong ko, napapaakyat, nung mapatapat sa matanda, yumuko. Kaya nung yumuko yung bata, napalingon ako. Paglingon ko yung bata, may hawak na 50 pesos. Ay, yung matanda. Pinagmamasdan ng matanda yung 50 pesos, sinihimas, kasi bata ang nagbigay. Bata ang nagbigay, pinatingnan niya kung totoo. Nung matanto ng matandang totoo, ang matanda po, ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti niya talaga. Na kung saan sinundan niya yung bata ng kanyang tingin habang papaakyat yung bata. Ako naman, tumuloy na. Habang ako tumutuloy, may pangungusap. Ang sandali na yan. Ang pangungusap ay ganito, nagawa mo na ba ang ginawa ng bata?
Sabi ko, Lord, wala pa akong binigyan na namamalimos ng 50 pesos. Piso lang, ang dami ko pang sinasabi. Totoo, di po ba? Totoo po, hindi ko pa nagawa yon. Kaya nung sandali ang sabi ko, kung meron pa akong madadaanan, hindi lang 50 ibibigay ko. Pero ang tanong ng Panginoong Hesus, hindi po yung binigay ng bata, kundi ang ginawa ng bata nung sandali na yan, kung paano niya pinangiti yung matanda. Purihin po natin ang ating Panginoon. Na kung saan sikapin natin, nakita ko po, nais ng Panginoon, sa bawat ginagawa mo, sana mapangiti mo si Lord. Amen. Sa bawat ginagawa natin, makita natin ang ngiti ng Diyos sa mga taong ating ginagawan ng mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat sa gawain na ito, regalo sa isa't isa. Amen. Naniniwala ba kayo na regalo ang bawat isa sa atin? Sabi mo sa katabi mo, sister, regalo ka sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon yan ang nais ng ating Panginoon. Amen? Ipadama po natin sa Kanya, ihandog natin sa Kanya yung pagmamahal na nararapat sa Kanya. Amen. Pagdating ng ating Panginoon. Pangalawa po dito, ang sabi po dyan ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi naman ng ilan na lumapit sa Kanya, anong dapat namin gawin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong maningil ng higit sa dapat singilin. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa gawain pong ito. Gawain ng Diyos. Pag sinabing gawain ng Diyos, tinawag ka para italaga sa mabuting gawain. Hindi para sa masamang gawain. Amen? Na anumang katungkulang ibinigay sa iyo ng Diyos sa gawain pong ito, mga kapatid, gamitin mo iyan hindi para sa iyong kapakinabangan, kundi para sa kapakinabangan ng humirang sa iyo para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Amen. Gamitin mo yan para sa Kanyang kapakinabangan, hindi para sa ating kapakinabangan. Na sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi, huwag nyo silang singilin, huwag nyo silang pagsamantalahan. Amen. Para na kung saan ay makuha ang para sa inyong sariling kapakinabangan. Kundi anumang katungkulan, anumang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos sa gawain po nito, mga kapatid, gamitin mo iyan para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po ay 6, talata 30 at sa mga sumusunod na talata, ito yung pagpapakain ni Jesus ng 5,000. Na dumating yung mga alagad ng Panginoong Hesus at ibinalita sa Panginoong Hesus ang kanilang mga ginawa. Na nung sandali na yan, ang mga tao ay may umaalis at mga dumarating. Kaya yung mga alagad at ang Panginoong Hesus ay hindi magawang kumain. Amen? Yan, sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, pumunta po tayo, lumayo tayo sa karamihan, pumunta tayo sa ilang na lugar para makapagpahinga kayo at makakain kahit kaunti. Amen. Ang problema, pagdating ni Jesus sa lugar na kanilang pupuntahan, yung mga tao ay naruroon na. Yung mga tao ay naruroon na. Sino itong mga taong naruroon na? Ito yung mga taong may mithiing sumunod sa Panginoong Hesukristo, na saan man ang Panginoon ay naruroon din sila. Naruroon din sila. Kaya nung makita sila ng ating Panginoong Hesukristo, ang ginawa ng Panginoong Hesus, muli po silang binigyan ng panahon, kinausap, pinangaralan, at matapos pangaralan, pinakain sila ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon, nung sandaling iyan, hindi niya inuuna yung para sa kanyang sarili. Inuuna niya yung para sa kapakanan ng mga taong itong sumusunod sa Kanya. Amen? Inuuna niya, mga kapatid, hindi niya tinitingnan kung anong makukuha niya sa mga taong iyon, kundi kung ano ang maibibigay niya. Amen? Kung anong maibibigay niya.
na anumang maibibigay natin para sa kanila, para iyon kay Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Inuuna ng Panginoon. Dito sa gawain pong ito, mga kapatid, sa ating Hesukristo, huwag mong tingnan kung anong makukuha mo sa mga tinawag ng Diyos. Tingnan mo kung anong maibibigay mo. Tingnan mo kung anong maitutulong mo sa kanilang ginagawang paglilingkod upang yung kanilang paglilingkod ay patuloy patatagin ng magawa nila ang nararapat na paglilingkod para sa karangalan ng Diyos. Nang magawa nila ang anumang kalugod-lugod na nais ng ating Diyos. Tingnan mo, nangihina ba yan? Diba? Kung nangihina yan, may pangangailangan ang bawat isa sa ating ginagawang paglilingkod. May pangangailangan na minsan, mga kapatid, ay kinakailangan matugunan din natin ng bawat isa po sa atin para yung kanyang paglilingkod ay patuloy magiging maayos sa harapan ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya tingnan mo, hindi kung anong makukuha mo sa Kanya, ang tingnan mo kung anong maibibigay mo sa ikalalago at ikagaganda ng Kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen. Nang maagawa niya ang isang gawain na kung saan magpapahayag ng Kanyang pagmamahal sa Diyos. Amen. Andiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. May lumapit na naman, ang sabi naman ng mga kawal, no? May mga kapangyarihan ito din Yan, mga kawal. Ano naman ang dapat naming gawin? Ang sabi po diyan, huwag kayong mamilit, huwag kayong magparatang. Huwag kayong magparatang, ang sabi po diyan. Ang sabi po sa aklat ng mga gawa, kabanata po ay 10 at talata po ay 38. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon. Sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Nagpapagaling. Ang ating Panginoong Hesukristo may taglay na kapangyarihan. Pero yung kapangyarihan taglay ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya ginagamit para gipitin ang kapwa. Hindi niya ginagamit yung taglay niyang kapangyarihan para alipinin ang kanyang kapwa. Amen? Hindi niya ginagamit po iyon. Bagkus yung kapangyarihan meron siya, ay ginagamit niya sa tamang paglilingkod. Amen? Huwag mong gamitin ang anumang kapangyarihan meron ka para maghari-harian, gipitin ang kapwa mo, alilain ang kapwa mo, mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Bagkus mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihang iyan ay gamitin mo sa tamang paglilingkod. Si Kristo yung mahirap, pinalalaya sa kahirapan. Yung nabibigatan, pinalalaya, tinutulungan, makalaya sa kanyang nararanasang kabigatan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po, hindi tayo dapat ang inaabot. Amen. Sila ang inaabot natin. Bilang mga binigyan ng Lord na may katungkulan o anumang pinagkatiwalaan sa atin sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dapat tayo ay magiging pasanin nila, sila dapat ang ating pinapasan. Amen. Sino dito yung pasanin? Wala, di po ba? Walang pasanin dito. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas, malakas na papuri po sa Diyos.
Ang sabi po sa sa sulat ni San Pablo sa aklat po ng Roma, kabanata po, 12 talata 15, ang sabi po diyan, makigalak kayo sa nagagalak at makitangis kayo sa tumatangis. Anong ipinapakita po diyan ng ating Panginoong Kristo? Anumang magaganda nangyayari sa iyong kapwa, huwag mong kainggitan. Amen? Ikatuwa mo. Dapat yung sayang nararamdaman niya, sa tagumpay mayroon siya, dapat nararamdaman mo rin. Amen? Hindi mo dapat yung kinaiinggitan na kung minsan siyang nagiging dahilan para siraan mo at makuha lang sa kanya kung anong maganda mayroon sa kanya. Hindi natin dapat sila ginigipit. Ang dapat, mga kapatid, anong ginagawa natin? Kung anong magagawa natin na masigit pa na kung saan makakatulong para sa lalong ikagaganda ng paglilingkod nila, gawin natin. Amen. Dahil lahat yon ginagawa natin para sa Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Diyos. Kapag may tumatangis, kasi minsan ganun, yan. Minsan kapag hindi naman siguro lahat, minsan ganun kapag may nangyayari sa kapwa niya maganda, minsan sisiraan, para lang makuha yon, mapunta sa kanya. Hindi ba nangyayari dito yan? Sulutan ng employer? Wag niyong anuhin yan. Kapatid sa ating Panginoong Hesus. Anumang mayroon sa iyong kapwa, ikagalak mo. Dahil meron din inilaan ang Diyos para sa iyo. Kung may tumatangis, makitangis ka. Amen? Huwag mong sabihin kapag may taong dumarating sa kabiguan, mong sabihin buti nga sa iyo. Ang sabi po dyan, makitangis ka, makiramay ka, dapat nararamdaman mo kung anong nararamdaman niya. Amen? Dapat naaabot po natin yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan, mga kapatid, huwag natin ibagsak ang sinumang tinawag ng Diyos sa gawain ng Diyos. Huwag natin sirain ang sinumang tinawag ng Diyos sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Bagkus, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, tulungan nating itaas ang bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa sulat po ni Pablo sa aklat ng Pilipos, kabanata 2, talata 4. Ang sabi po diyan, magmalasakitan kayo. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang para sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ginamit ni Kristo ang kanyang kapangyarihan para mang-api ng kapwa, kundi ginamit niya para ang kanyang kapwa tulungan. Maiangat. Siya ang puno, tayo ang sanga. Tama ho ba yun? Yung sabi ng Biblia. Amen. Ito po. Ano ang mataas? Puno o sanga? Alin ang nasa taas? Puno o sanga? Sanga. Ang puno na sa baba. Lahat ng bigat mayroon ang sanga, dala-dala ng puno. Binubuhat ng puno para itaas ang lahat ng sanga. Dala-dala niya lahat ng bigat. Inilalagay niya ang sarili ng puno sa baba para lahat ng sanga may taas. Si Kristo ang puno, tayo ang sanga. Wala siyang ibang hangarin kundi itaas ang bawat isa po sa atin. Yung ginagawa ni Kristo para sa atin, gawin natin para sa ating kapwa, para sa isa't isa. Kaya sinasabi ko, ang bawat isa sa atin, dapat ituring nating regalo tayo sa isa't isa, hindi para na kung saan, hindi lang panahon ng December ang Pasko, kundi araw-araw Pasko. Amen. Ito ang nais ng ating Panginoon. Huwag ka malungkot kung ano mayroon, wala kan mayroon sa kapwa mo. Huwag mong kainggitan iyan. May inilaan ang Diyos para sa iyo. Sabi ni Father, maghintay ka lamang. Di po ba? Walang magpo-for good na maghihirap pag uwi ng Pilipinas. Lahat ng magpo-for good, bago po mangyari yan, ibubuhos sa inyo ng Diyos ang pagpapala nyo na sa pag-uwi nyo, walang maghihikahos, walang kukulangin sa inyo, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Basta habang tayo naririto sa dakong ito, kung saan tinawag ng Diyos, gawin natin ang nararapat sa Kanya. Handugan natin siya ng nararapat na pagnahandog na kung saan
madamhan niya ng pagmamahal. Kung pagmamahal ang iyong itinanim, masigit ang pagmamahal na ibabalik sa iyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo. Pikit niyo po ang inyong mga mata at lagay niyo sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Gaano kahanda ang puso na yan na tanggapin ng Panginoong Hesus? Ang pag-ibig bang naririyan sa puso mo ngayon? Ang pag-ibig bang nararapat para sa ating Panginoong Kristo? Ang siya bang nasa puso mo ngayon? Na dapat nating ihandog sa Kanya, sa Kanyang pagdating. Ialay mo sa Kanya ang puso mong iyan. Kung anong mayroon sa pusong iyan na alam mo makapagbibigay sa Diyos ng kaluguran, magpapadama sa Kanya ng pagmamahal, i-offer mo yan sa Panginoong Hesus. Bigay mo yan para sa Kanya. You saved me and brought me to life. Alalahanin mong lahat ng kabutihan ginawa sa iyo ng Diyos. And brought my Nang hindi ka manghinayang na gawin di ko ano ang mabuti para sa Kanya. I'll be what you want. Alalahanin mong lahat. I'll go where you lead. Alalahanin mo kung paano ka minahal ng Panginoong My Hesus. Savior, my God. Ang lahat ng iyan na maaaring My ibigay sa days Kanya and nights ay hindi mo pang hinayangan. my life, my Ibigay mo para po sa Kanyang kaluwalhatian. give to you. My dreams, my thoughts, Huwag mo tingnan kung anong pangit na nangyari sa buhay mo. joy Tingnan mo kung ano pa mga ginawa ng Diyos na maganda at mabuti sa buhay mo. is offering I give. At mabuti at magandang patuloy niyang gagawin ngayon You myself, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lord, receive this offering of love. I'll do what you want me to do. I'll also what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. You taught me how to give. You show me how to live. You show me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts.
Maraming buhay minsan na gusto nating magiging maayos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tagapagsira, kundi tagapag-ayos. Kung may mga buhay minsan na nasisirang gusto nating maayos sila, tingnan natin kung anong sira meron sa atin na dapat ayusin. Hindi diyan natatapos ang buhay sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Kundi anumang pangit at sira mayroon sa buhay natin, nasa atin ang pag-aayos bilang mga tinawag ng Diyos. Nasa atin ang pag-aayos. Hingin mo sa Diyos ang pamamaraan. Hingin mo sa Kanya na ang nasira na yan maari sa buhay natin ay muling mabuo. Muling buuhin. Panginoong Jesus, salamat po sa buhay na bigay niyo po sa amin. Salamat. Dalangin po namin, turuan mo kami, Panginoong Jesus, na kung saan magawa namin ang mabuti bilang handog pagmamahal sa iyo. Bilang handog pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami magpatawad kung meron po kaming hindi kayang patawarin. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Dahil ang pagmamahal mo, Panginoong Hesus, ipinapadama mo sa amin sa pangitan ng pagpapatawad. Tulungan mo kami turuan, magpatawad, nang magawa namin ang mabuting ito tulad ng ginawa mo sa pagpapatawad mo sa aming nagawang pagkakasala. Nang ang buhay meron kami, Panginoong Hesus, buhay na karapat-dapat ihandog po sa iyo. Ama, pagpalain mo ang iyong mga lingkod sa lugar na ito, Panginoong Hesus. Pagpalain mo sila sa bansang ito, Panginoong Hesukristo. Lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan. Itago po sila sa banal mong kalinga araw-araw, Panginoong Hesukristo. Ingatan sila at ilayo, O Diyos, ng iyong makapangyarihang kamay sa anumang masama, sa anumang kapahamakan, Panginoong Hesukristo. At dalangin ko, dakilang Diyos, sa bansa pong ito, maglaan ka ng mga pagpapalang karapat-dapat para sa kanila, Panginoon. Pagpapalang tutugon, O Diyos, sa kanila mga pangarap, Panginoong Hesukristo. Pagpapala na kung saan, Panginoong Hesus, patuloy, Panginoon, mapunuan ang hangarin nilang kabutihan, O Diyos, ang kabutihan na nais nilang gawin, Panginoong Hesukristo. Ibuhos mo ang pagpapala na yan, Ama, para sa kanilang lahat. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, hinihiling ko po, dakilang Diyos, manahan ka sa puso ng bawat isa po sa amin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. At tulad ng iyong pangako, Ama, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan sa bansa pong ito, Panginoong Hesus. Malayo man kami sa aming mga mahal sa buhay, Ikaw ang Diyos na aming sinasandalan. Ikaw ang Diyos na aming tagapagtanggol. Ikaw ang Diyos na aming inaasahan sa bawat sandali. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin ko po, pagpalain mo sila na huwag magkulang ng anumang mabubuting bagay sa bansa pong ito. Sa iyo, Ama, ang kapurihan, kaluwalhatian sa lahat ng kabutihang ginagawa mo at patuloy na gagawin sa mga kapatid kong tinawag mo sa banal mong gawain ito, Ama. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoon Kristo.
Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. Amen. Dinala kayo ng Diyos sa lugar nito para maabot ang inyong mga pangarap. Isama nyo lang siya sa inyong mga pangarap. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. At ngayon, ang mahina ay lalabas, ang tuta ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina ay lalabas, ang tuta ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa anumang bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating ng salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot kasamaan mong araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit antapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serbyente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko at sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot.
Ngunit sa sandali, ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.